Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Supreme Rebirth Kabanata 1511 hanggang 1520. Ang wild boar ay sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang makahinga bago bumangon mula sa lupa, ngunit sa sandaling makalabas siya, may isang mabigat na kamao na dumaan sa kanya. Ang kamao ni Chen Lei ay hindi masyadong malaki kumpara sa demonyong baboy ramo na 10 talampakan ang haba, ngunit ito ay nakakagulat na malakas. Direktang itinapon ng kamaong ito ang demonyong baboy ramo palabas, mabangis. Ang halaman ay nahulog sa ilalim ng singsing. Kung hindi dahil sa makapal na balat ng baboy ramo, ang suntok na ito ay maaaring direktang naging ambon ng dugo. At ang demonyong baboy ramo na ito ay may sariling natatanging katangian. Ang kanyang pisikal na katawan ay nakakagulat na malakas. Nakatanggap ito ng suntok ni Chen Lei, ngunit malubhang nasugatan, ngunit hindi pinugutan ng isang suntok. Matagal bago bumangon sa lupa ang baboy ramo, umiling-iling, at tumalikod. Ang demonyong baboy ramo na ito ay may simpleng pag-iisip. Ang tagumpay ay tagumpay, at ang pagkatalo ay pagkatalo. Hindi niya talaga kinasusuklaman si Chen Lei. Sa pagkakataong ito, sa ibang arena, madali ring natalo ni Baimanman ang kanyang kalaban. Ang paglilinang ni Baimanman ay upang maabot ang ika-9 na antas ng Wudi. Masasabing sa mga henyo na lumalahok sa kompetisyon, walang ganap na mas mataas kaysa sa kanyang paglilinang, at ang bloodline ni Baimanman below the Great Zed ay naging nangungunang bloodline. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalakas na ito ay isang bahagi lamang ng Chen Lei, at mahirap mawala. Para kay Ji Chanwo, mas madali. Ang kanyang kalaban, na talagang isang martial sage level na tao, ay natalo ni Ji Chanwo sa isang galaw. Madaling nanalo silang tatlo, pagkatapos ay nagsimulang magpahinga, naghihintay sa pagsisimula ng susunod na laro. Sa kasalukuyan, maraming mga henyo sa ibang mga stadium, at madali silang manalo. Alam mo ba, ang unang laban na ito ang pinakamadali. Maliban na lang kung hindi ka pinalad at makatagpo ng isang taong kapantay ng iyong sariling lakas, maaaring matagal ka ng napatitalo. Maya-maya, aakyat na ulit sa entablado si Chen Lei at ang iba pa. Sa pagkakataong ito ang mga kalahok ay kabilang sa lahat ng mga nanalo, at gagawin nila itong muli. Hindi pa rin masyadong malakas ang kalaban ni Chen Lei sa pagkakataong ito nang matalo siya sa pamamagitan ng ilang pakulo, nagtagumpay din sina Baimanman at Ji Chanwo na talunin ang kanyang mga kalaban. Ang mga kompetisyon ay ginanap sa bawat round, at masasabing kakaunti ang oras para sa mga manlalaro na magpahinga. Gayunpaman, maging ito ay Ji Chanwo, Baimanman, o Chen Lei, mababawi nila ang kanilang pag-uugali sa paglilinang ng napakabilis, at sa loob ng maikling panahon, maaari silang ganap na bumalik sa kanilang pinakamataas na estado. Sa oras na ito, si Chen Lei at ang kanilang mga espiritu ay kumalat, nanunood ng laro. Sa larong ito, ang malakas na tao ng pamilyang Li at ang malakas na tao ng sangkatauhan ay magkaharap. Ang malakas na lalaking ito mula sa pamilya Hu ay may malapad na bibig na pangil at malamital na bone spurs na tumutubo sa bawat kasukasuan ng kanyang katawan. Nakakatakot ang itsura. Ang malakas na lalaking ito ng pamilyang Li ay dumating at nawala tulad ng hangin, bilis tulad ng kuryente, at ang kanyang lakas ay umabot sa ika-9 na antas ng Wudi. At ang kalaban nitong Liao clan ay isang intermediate human clan powerhouse ng ika-9 na antas ng Wudi. Ang makapangyarihang celebrity na ito, na kayang maabot ang middle rank ng Emperor Wu sa edad na ito, ay talagang isang bihirang henyo. At sa katunayan ito ay totoo. Ang powerhouse celebrity na ito ay nagmula sa isang malaki at nakatagong pamilya. Bagamat hindi ito may kukumpara sa 5 dakilang sekta, ang pamana ng kanyang pamilya ay hindi masyadong malayo sa 5 dakilang sekta. At ang celebrity powerhouse na ito, sa sandaling ito, ay nahaharap sa isang king powerhouse na isang antas na mas mababa kaysa sa kanyang sarili, ngunit siya ay pinigilan sa lahat ng dako, at hindi siya ang kalaban ng king powerhouse na ito. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaki ng angka ng Liao ay nagpakita ng panunuya, at ang mga buto ng buto mula sa iba't ibang mga kasukasuan sa kanyang katawan ay biglang lumipad palabas, nagniningning na may pulang malamig na ilaw, nagiging ilang malamig na bituin, at bumaril patungo sa malakas, celebrity clan. Ang celebrity powerhouse na ito ay biglang nakaramdam ng malaking banta,
at isang gintong kalasag na may nakaukit na hindi mabilang na komplikadong mga pattern ang lumitaw sa kanyang harapan, na humaharang sa hindi mabilang na malamig na mga bituin. Puff puff! Isang mababa at malalim na boses ang tumunog, ang hindi mabilang na malamig na mga bituin na ito ay direktang tumagos sa gintong kalasag, at pagkatapos nito, ang kapangyarihan ng tanyag na tao ay hindi nabawasan, at ang katawan ng celebrity powerhouse ay binaril sa isang salon, hindi mabilang na mga haligi ng dugo, pagsabog, ang katawan ng celebrity powerhouse ay mabilis na nabulok sa kilabot na mga mata. Pagkatapos noon, isang celebrity ang lumipad palabas ng martial artist ng Sky Spirit Cup, at gustong sumuko. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaki ng angka ng Lee ay umungal, at ang kanyang boses ay kumalat na parang alon. Ang nanginginig na mga kaluluwa ng celebrity clan ay hindi makagawa ng ingay. Pagkatapos, ibinuko ng malakas na lalaki mula sa angka ng Lee ang kanyang dugong bibig, tumalon sa hangin, at nilamon ang kaluluwa ng celebrity ng clan na ito sa isang subo. Pagkatapos nito, isang sinag ng liwanag ang sumikat sa pamilya Lee, at ang hininga ay muling bumangon. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng malakas na lalaki ng lahi ng Liao. Nakatayo sa arena, ang kanyang mga mata ay lumingon sa malalakas na lalaki ng sangkatauhan na naruroon, puno ng kasakiman. Magiging isang lugar ng pangangaso, ang primordial spirit ng sangkatauhan na ito ay tunay na mas kapaki-pakinabang kaysa sa anumang kayamanan ng langit at lupa. Sa oras na ito, maraming mga dalubhasa ng tao na naruroon ang nakakita sa eksenang ito, at ang kanilang mga ekspresyon ay pangit. Malinaw na ang sangkatauhan ay itinuturing na biktima ng mga miyembro ng pamilyang Lee na ito. Kaya lang, sa kabila ng kanilang pangit na hitsura, ang mga taong ito ay walang magandang paraan. Dapat mong malaman na ang celebrity na pinatay lang ng Lee clan ay kilala ng maraming tao, at may magandang reputasyon sa mga human clan, ang paglilinang ay upang makamit ang Wudijo. Ang gitnang antas, sa mata ng maraming tao, ay isang hindi magagapi na pag-iral, ngunit ngayon ay madali itong napatay ng malakas na lalaking ito ng angka ng Lee, at wala silang pag-asa para sa malakas na tao ng angka ng Shangli. Sa oras na ito, ang lahat ay may isang pag-asa lamang, iyon ay, sa susunod na arena ng labanan, huwag makilala ang mga malalakas na tao ng tribo na ito. Tiningnan ni Chen Lei ang Liao clan, ang malakas na lalaki ng Liao clan, masyado itong mayabang, huwag mo siyang kilalanin, kung hindi, tiyak na gagawin niyang gwapo itong Liao clan. Umuungol, ang malakas na lalaki ng angka ng Liao ay umungal at sumigaw. Mayroon bang mga kilalang tao na nang ahas na umakyat sa entablado upang hamunin ang haring ito? Ang malakas na tao ng Liao clan ay masyadong nasasabik sa oras na ito, at hindi umatras mula sa ring, ngunit direktang sumigaw, at ipinakita ang kanyang apelyido upang hamunin ang angkan ng tao. Pinapayagan din ito sa arena. Sa pagkakataong ito ang arena ay maaaring laruin ayon sa mga tuntunin ng organizer at pagkakasunod-sunod ng lottery. Maaari ka ring magkaroon ng singsing at matugunan ang mga hamon ng lahat. Hanggat maaari kang manalo ng 10 laro sa isang hilera, kahit na ano, maaari kang umabant sa intermediate division. Humankind, hindi mo ba sinasabi na ang henyo ay walang limitasyon? Hindi mo ba sinasabi na ang buhay na ito ay isang ginintoang panahon? Ano, may dumating bang henyo para maliwanagan ako? Ang malakas na lalaki ng angka ng Liao, na nakatayo sa singsing, ay malakas na sinabi. Sa loob ng mahabang panahon, nang hindi nakita ang isang tao sa entablado, ang malakas na tao ng Hu clan ay tumawa at nagsabi, "Tao, ikaw ay karapat-dapat din na maging ika-1,000 sa ranggo ng 10,000 angkan. Ngayon, ako ang talim. Kailangan mong matapakan ng husto ang sangkatauhan." Panipi. Ang malakas na lalaking ito ng angka ng Liao ay patuloy na sumisigaw at labis na mayabang. Napakamayabang niyan. Maglakas loob na tingnan ang ating sangkatauhan ng ganito. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ng lahi ng tao na hindi lumahok sa kompetisyon ng mapagmataas na tunog ng espada, at napuno sila ng matuwid na galit. Ang mga salita ng espada ay talagang pumukaw ng galit ng publiko. Sa sandaling ito, maraming malalakas na lahi ng tao ang isa-isang nagkayam ng kanilang mga kamao, na may mga asul na ugat na nakaumbok, at gusto nilang humakbang pasulong at katayin ang talim gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, ngayon lang nakita ng lahat ang kapangyarihan ng kanyang talam.
Iyon ay talagang malakas at nakakatakot. Sa level 9 intermediate level strength ni Woody, agad niyang pinatay ang level 9 intermediate level master ni Woody. Kabilang sa Woody level 9 intermediate level masters, sangkatauhan, halos imposible. Dapat mong malaman na sa pagitan ng elementarya at intermediate na antas ng ikasyam na antas ng Woody, mayroon lamang isang maliit na pagkakaiba sa lakas, ngunit may malaking pagkakaiba sa lakas, at halos walang sinuman ang maaaring tumawid sa linya upang talunin ang isang kalaban na mas mataas kaysa sa sarili. Sa madaling salita, ang Raw Blade na ito ay may 9th Order mid-level fighting power ni Emperor Wu, at maging ang 9th Order pick. Ang karaniwang tao ay bumangon para sa purong kahihiyan at nawawala ang kanyang buhay sa walang kabuluhan. Kaya't, kahit galit na galit ang lahat, hindi sila nawala ng malay, at walang nang ahas na sumulong ng walang pinipili. Ha, basura talaga, basura ka, ano ang ginagawa mo sa 10,000 race meeting na ito, kahit sumugod ka sa intermediate division, pero sa high division, ito pa rin ang kapalaran ng mahuli, at gusto kong mamuhay sa pamamagitan ng mabuti. Kung matalo ka, lalabas ka sa 10,000 karerang ito na nagpupulong ng masunurin. Panipi. Nang makitang matagal nang wala sa entablado para maghamon, muling sinabi ni Fang ng malakas. Master Jing, ikaw ang pinakamalakas dito, at inaanyayahan ka ring kumilos para mapatay ang mapagmataas na chief fire ng asong ito. Maraming makapangyarihang celebrity ang nagtipon sa paligid ni Jing Tian at sinabi kay Jing Tian. Ngumiti si Sidam sa kanyang mukha at sinabing, lahat, hindi naman sa ayaw kong gumalaw. Kung gagawa ako ng hakbang, hindi magiging problema na talunin ang asong ito. Gayunpaman, magdurusa ako ng maraming swerte, at natatakot ako na hindi ko maipasa ang natitirang mga antas, ang mga pakinabang ay mas malaki kaysa sa mga disadvantages. Kung hahayaan mong maging mayabang ang asong ito sa mga unang araw, pagdating sa mga lugar na high-level competitions, tiyak na aaksyon ang binatang ito, at ang resulta ay ang buhay ng asong ito. Panipi. Narinig ng lahat ang mga salita ni Sidam, at wala na silang ibang sinabi. Ang kahulugan ng Sidam ay napakalinaw. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang lakas ngayon, at imposible para sa kanya na labanan ang kanyang espada. Sa oras na ito, sa singsing, ang mga salita ng espada ay lalong naging pangit, at halos walang silbi na hamakin ang lahi ng tao, upang ganap na galitin ang lahi ng tao. Darating ako. Sa sandaling ito, nakita ni Chen Lei na wala pa rin sa mga lahi ng tao ang nang-ahas na umakyat at harapin ang espadang iyon, at hindi na niya mapigilan. Tumalon siya mula sa karamihan at lumapit sa kalaban ng espada. Sa wakas may underdog, pero masyadong mababa ang cultivation mo. Ito ay para lamang sa kamatayan. Tumingin siya kay Chen Lei na tumalon sa ring, at malamig na sinabi. Mamamatay man ito, hindi mo malalaman hanggang matapos ang laban. Tiningnan ni Chen Lei ang kanyang espada at malamig na sinabi. Okay, kung gayon ang haring ito ang magpapaperpekto sa iyo. Ngumisi si Hablade, kahit sino man ito, dahil nang ahas siyang hamunin ang kanyang kamahalan, dapat siyang mamatay. Sa pag-iisip nito, umungal ang talam, na parang kidlat, at mabilis na sumugod kay Chen Lei. Ang pinakamalakas na lugar ng pamilyang Li ay ang spurs, fangs at bone claws ng katawan na iyon. Ito ang pinakamalakas at pinakamahirap na sandata ng Lake Clan, mas malakas pa kaysa sa mga kayamanang pino ng ilang clan ng tao. Masasabing ang matatalas na kuko, bone spurs, at pangil ng Ho Clan ay ang pinakamagandang materyales para sa pagdadalisay. Ang 10-10 metrong haba ng mga kuko ay naglabas ng metal na kinang, kumikislap ng nakakasilaw na malamig na liwanag sa araw, gumuhit ng bakas ng liwanag sa hangin, at humahampas patungo sa leeg ni Chen Lei, kung ito ay maputol. Kung gayon, natatakot akong lilipad si Chen Lei kahit ulo at balikat. Nakaharap sa kuko ng espada, humakbang si Chen Lei at itinaas ang kanyang kamao upang salubungin ito. Isang boses na tulad ni Hong Zongdalo ang umalangaw sa pandinig ng lahat, at nakita ko na ang espada ay diretsyong natamba ng napakalakas at umatras ng 12-dosenang hakbang. Gayunpaman, kahit na inalog ni Julie Chen Lei at nag-withdraw ng 12-dosenang hakbang, hindi pa rin nabasag ng blade claws ang laki ng isang butil ng bigas. Matingkad at matutulis pa rin ang mga kuko. Tumingin ang kanyang talam kay Chen Lei, na medyo nagulat.
Ang lakas na nakapaloob sa suntok ni Chen Lei ay talagang napakalakas. Higit pa rito, sa mga kamay ni Chen Lei, wala kahit isang piraso ng mad-ulash na balat ang nabasag, na naging dahilan ng pag-aalinlangan ng talam kung nasa mga kamay ni Chen Lei ang mga kuko na kanyang pinutol. Alam ng talam kung gaano katalas at katigas ang mga kuko, ngunit ang balat ni Chen Lei ay hindi pa naputol. Kung sinabi niya ito, siya mismo ay hindi naniwala. Sa susunod na sandali, ang talam ay ganap na nabali, at ang buong katawan ay naging libu-libong after images, at naglunsad ng isang galit na pag-atake sa paligid ni Chen Lei. Sa sandaling ito, sa buong singsing, mayroong mga anino ng talam sa lahat ng dako, napakabilis na ang mga mata ng mga tao ay hindi ito mahuli, at kahit ang espiritual na kamalayan ay hindi makasabay sa bilis ng talam, parang isang malaking buhawi ang lumitaw, malamig ang talam ng kuko, kumikinang sa liwanag na halos nagyelo ng dugo ng tao, at ang katawan ni Chen Lei ay kailangang mapunit ng buo. Para kay Chen Lei, kinaikit niya ang sarili. Ang kanyang malupit na katawan ay tunay na nagpakita ng walang katapusang kapangyarihan sa sandaling ito, at pinunit ng mga kuko ng espada ang kanyang sandata sa katawan, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pisikal na pagkakakilanlan. Nang si Chen Lei ay tahimik na naghihintay ng counterattack, ang bilis at lakas ng round of sword attacks na ito ay nasa kanilang sukdulan, at kahit na hindi niya ito maalis. Gayunpaman, gaano man kalakas ang isang pag-atake, palaging may mga sandali ng kahinaan. Sa oras na iyon, ito ay ang kanyang counterattack. Para sa isang buong stick ng insenso, bumababa ang lakas ng talam. Ang pag-atake ngayon lang ay isa sa pinakamalakas niyang pag-atake. Isa itong sagradong bundok na maaaring ay pantay niya. Gayunpaman, si Chen Lei ay hindi nasugatan sa ilalim ng napakalakas at siksik na pag-atake, at lahat ay naging matatag. Ang pag-atake sa nakaraang round ay isang malaking pasanin din sa kanyang espada. Sa isang iglap, naglunsad siya ng isang pag-atake na 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kumpiyansa ang talam na mapupunit ang anumang balakid sa daraanan nito, sa kanya, ngunit sa huli ito ay paano hindi magawa ni Chen Lei. Sa oras na ito, nang lumaban si Chen Lei, dumating siya sa wakas. Dinurog ni Chen Lei ang Crit Rune, pagkatapos ay direktang ginamit ang God of Slaughter Art. Sa sandaling hamina ang pag-atake ng espada, sa wakas ay nahawakan niya ang espada. Ang kahinaan, sumasabog sa isang malakas na suntok. Ang suntok na ito, nang walang anumang epekto, ay tumama ng mahigpit sa katawan ng talam. Ilang saglit, hindi man lang nakasigaw ang talam ng talam, diretso itong sumabog at naging ulap ng dugo. Dang lang, ilang malalambot na tunog ang bumagsak sa singsing, tanging isang pares ng mga pangil ang nakita sa singsing, 10 matutulis na kuko at 100 bone spurs, lahat ay nagniningning na may mahalagang liwanag, bukod doon, may isa pang storage ring. Ito ang huling bagay na natitira pagkatapos ng kamatayan ng Tebak. Ang mga bagay na ito ay maaaring maging buo sa ilalim ng kapangyarihan ng mga taktika ng genocidal ni Chen Lei. Makikita mo kung gaano katigas ang texture. Ang lahat ng ito ay mabubuting bagay. Kinawian ni Chen Lei ang kanyang kamay at iniligpit ang mga bagay na ito. Sa hinaharap, tiyak na magagawa niyang pinuhin ang isang ika-9 na antas ng middle grade na kayamanan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng ring, ang mga martial artist ng lahi ng tao ay halos mabaliw. Chen Lei. Sa lahi ng tao sa ibaba, ang ilan ay nanguna at tinawag ang pangalan ni Chen Lei, habang ang ilang mga tao ay hindi kilala si Chen Lei at nagmamadaling nagtanong tungkol sa pinagmulan ni Chen Lei at nakiisa sa karamihan. Sa oras na ito, tumingin si Sidam kay Chen Lei na may pangit na mukha. Ang kaluwalhatiang ito ay dapat na sa kanya, ngunit ngayon, ang aura ni Chen Lei ay ganap na napuno sa kanya. Dahil dito, lalo pang nagselos si Jing Tian, at naging mas malakas ang kanyang determinasyon na patayin si Chen Lei. Sa oras na ito, bukod kay Sidam, ilang mga mahuhusay na eksperto mula sa pamilyang Li ay tumingin din kay Chen Lei, hindi inilihim ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Dapat mong malaman na si Li Blade ay isang bihirang henyo ng kanilang pamilyang Li, at pinatay ni Chen Lei ito ay masasabing isang malaking kahihiyan para sa pamilyang Li. Wu, isang malakas na lalaki mula sa pamilyang Li ang direktang tumalon sa ring kung saan naroon si Chen Lei. Chen Lei, mamatay ka, hahamunin kita.
Pagkatapos magsalita, ang malakas na lalaki ng Liao clan ay direktang sumugod kay Chen Lei. Ang malalaking kuko ay tumawid sa isang pilak na krus sa hangin, direktang nahati ang walang laman, at marahas na hamampas kay Chen Lei. Ito ang pinakamakapangyarihang talentadong mahiwagang kapangyarihan ng Liao clan, na tinatawag na Silver Light Cross Slash, na napakalakas. Boom! Naikuyom ni Chen Lei ang isang kamao, at ang malaking ilaw ng kamao ay kahawig ng isang matalim na sinag ng liwanag. Tumama ito sa pilak na krus, at ilang sandali, ang pilak na krus ay sumabog sa isang kalangitan na puno ng pilak na liwanag. Nawala ang ulan sa hangin. Gayunpaman, sa kamay ni Chen Lei, may dagdag na peklat na hugis krus na may mga patak ng dugo na tumutulo. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang isip ni Chen Lei, at bahagyang gumalaw ang Four Saints Refining Forms Ju, at agad na gumaling ang kanyang pinsala. Gayunpaman, ang puso ni Chen Lei ay naging alerto at maingat na ang pag-ataking ito mula sa angka ng Li ay talagang nasaktan ang kanyang balat, na sapat na upang patunayan kung gaano kalakas ang angka ng Li. Malaking karibal. Sheesh! Ang malakas na lalaki ng lipi ng leon ay umungal, at sa sandaling ito, ang mga buto sa kanyang katawan ay humiwalay at lumipad palabas, na naging isang ulan ng liwanag na naglalabas ng nakakatakot na aura sa hangin, na nagtataglay ng hindi maarok na kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang mahinang ulan na ito ay tumagos sa kawalan sa isang iglap, lumitaw sa harap ni Chen Lei, at marahas na tinusok ang katawan ni Chen Lei. Biglang nakaramdam ng malaking banta si Chen Lei. Ang matalim na hininga na nagmumula sa mga bone spurs na ito ay napakatalim na nakaramdam siya ng hindi mabata na pakiramdam. Dahil sa pagpatak ng ulan mula sa bone spur na ito, ang bilis ay masyadong mabilis, at ito ay direktang tumagos sa walang laman, na sumasakop sa halos lahat ng nakapalibot na lugar, kaya't hindi siya makaiwas at makalaban lamang. Nakita ni Chen Lei ang lakas ng bone spur na ito mula sa Li Blade ngayon lang, at ang bone spur na ito na inilabas ni Li Zu ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Li Blade, kaya hindi nang ahas si Chen Lei na pilitin ito. Biglang, sa harap ni Chen Lei, lumitaw ang isang walang kamatayang bronze tripod. Ang bronze immortal na tripod na ito ay nagradiated ng isang layer ng magulong liwanag, na mahigpit na nagpoprotekta kay Chen Lei. At itong layer ng light curtain, ang defensive power ay talagang malakas, mahigpit na humaharang sa bone spatter na ito. Nang makita ang liwanag at ulan na dulot ng spur bone, ang malakas na lalaki mula sa angkan ng Liao ay nagsagawa ng dalawang matalas na galaw sa pagsasanay. Sa sandaling lumitaw ang dalawang maliwanag na prinsesa, pinaputi nila ang mga mata ng lahat. Ipinikit nila ang kanilang mga mata ng hindi malay. Masyadong nakakasilaw ang liwanag. At ang kakila-kilabot na pamimilit na dulot ng dalawang maliwanag at makinang na pagsasanay na ito ay labis ding nakakatakot. Kahit na napakalayo nito sa ring, naramdaman ng lahat ang malakas na pamimilit na ito, at hindi nila maiwasang manginig. Hiyang. Dalawang matingkad na ehersisyo sa kabayo, direktang tumama sa ilaw na kurtina ng walang kamatayang tripod na winasak ni Chen Lei, direktang pinunit ang liwanag na kurtina na may dalawang malalaking siwang, at pagkatapos, ang dalawang ehersisyong ito ng kabayo ay direktang pinutol. Chen Lei. Biglang nagkaroon ng dalawa pang sugat si Chen Lei na may malalim na buto sa katawan, at tumalsik ang dugo. Biglang namutla ang mukha ni Chen Lei. Ito ang unang beses na may nanakit sa kanya ng labis. Ang kapangyarihan ng dalawang pagsasanay na ito ay napakahusay. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Chen Lei na ang dalawang pagsasanay na ito ay talagang dalawang malalaking pangil, na isa sa pinakamalakas na bahagi ng angka ng Li. Matapos ilunsad ang pag-ataking ito, halatang malaking konsumo ito para sa malakas na tao ng angka ng Liao, at ang kanyang malupit na aura ay nakakasikal. At sinamantala ni Chen Lei ang pagkakataong ito, itinaas ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang anteng-anteng. Ang talisman na ito ay nagiging electric light. Halos sa susunod na sandali, lumitaw ito sa katawan ng makapangyarihang Li clansman na ito at idinikit ito sa kanyang noo. Sa isang sandali, ang malakas na lalaki ng pamilya Li ay nanatiling hindi gumagalaw, naninigas sa kinatatayuan. At kinuha ang pagkakataong ito, si Chen Lei ay nag-teleport at nagpakita mismo sa harap ng malakas na lalaking ito ng angka ng Liao, isang ladrilyo sa kanyang kamay ang lumitaw, at isang laryo ay binilog at kinunan ng larawan ng mabangis. Pa!
Sa isang matalim na tunog, ang ulo ng malakas na tao mula sa angkan ng Liao ay direktang namumulaklak, at nabasag ng mga laryo. Si Chen Lei ay hindi nagpapatawad, at ang laryo sa kanyang kamay ay kumuha ng isa pang mabangis na putok. Ang talaang ito ay ganap na nagtulak sa malakas na tao ng Liao clan sa 18 layer ng impyerno, at ang mga buto ng kanyang buong katawan ay nabali sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, halos tahimik ang buong arena, at tahimik na nahulog ang karayom. Walang nag-iisip na magiging ganoon kalupit si Chen Lei. Matapos pugutan ng ulo ang unang malakas na lalaki ng angkan ng Liao, sa ilang mga trick, papatayin niya ang pangalawang malakas na tao ng angkan ng Liao. Sa oras na ito, ang sugat sa katawan ni Chen Lei ay nabahiran pa rin ng dugo, at mukhang medyo trahedya. Wu, ang isa pang malakas na lalaki mula sa pamilyang Li ay direktang tumalon sa ring, nang walang sabi-sabi, inilabas ang kanyang malaking kuko, at hinayla ito patungo sa puso ni Chen Lei. Ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Liao ay mas mabangis. Gusto niyang samantalahin ang higanteng pagkonsumo ni Chen Lei, at direktang patayin si Chen Lei. Kahit na ang lahat ng ito ay hindi naaayon sa mga patakaran, hindi tumanggi si Chen Lei. Sa katunayan, nakikita ng lahat na ang ikatlong strongman ng Rou clan na tumalon sa ring ay hindi nagbigay kay Chen Lei ng pagkakataong tumanggi. Gustuhin man ni Chen Lei na tumanggi sa oras na ito, hindi niya magawa. Masyadong kasuklam-suklam. Nang makita ng maraming dalubhasa ng tao ang eksenang ito, pinagalitan nila, at ang kanilang mga boses ay umabot sa tainga ng tribong itlog sa ring. Ang makapangyarihang Li clan na ito ay bumantong hininga at nagbingi-bingihan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pugutan ng ulo si Chen Lei at ipaghiganti ang kanyang angkan. Kung tungkol sa kasuklam-suklam, ano ang silbi? Sa sandaling ito, natapakan ni Chen Lei ang walang laman na hagdan ng kidlat, at ang kanyang figure ay patuloy na kumikislap, iniiwasan ang pagtugis sa malakas na lalaki ng angkan ng Liao, habang pinapatakbo ang Four Saints Refining Technique sa parehong oras, ang pinsala sa dibdib ay mabilis na bumuti. At ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Liao ay kasing bilis din ng kidlat, malapit sa likod ni Chen Lei, na nagpapahirap para kay Chen Lei na tuluyan siyang iwaksi. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Chen Lei ang claw blade na naglalabas ng isang mapanganib na hininga sa likod niya, at maaaring masira ang kanyang laman at dugo anumang oras, maputol siya sa ilalim ng claw blade. Ito ay isang malakas na tao ng pamilya Li, paglilinang, upang maabot ang gitnang antas ng ikasyam na antas ng Wudi, mas malakas kaysa sa nangungunang dalawang. Mapalad din na ang kasalukuyang cultivation ni Chen Lei ay nakarating sa ikaapat na palapag ng Emperor Wu, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Saka lang niya makakaharap itong mid-level na 9th level na Emperor Wu Strongman, kung hindi, siya ay nasa ikasyam na antas na Emperor Wu. Ito ay talagang mapanganib sa harap ng malakas na tao ng Liao clan. Kahit ngayon, medyo nahihiya pa rin si Chen na harapin itong siyam na antas na Wudi mid-level strongman mula sa pamilya Ho. Mukhang may mga assassin na dapat gamitin, kung hindi, hindi talaga ito ang kalaban nitong malakas na lalaking ito ng Liao clan. Si Chen Lei ay nasa bilog kasama ang malakas na lalaki ng Liao clan sa ring, lihim na nag-iisip sa kanyang puso. Biglang, pagkaraan ni Chen Lei, lumitaw ang isang dagat ng kuryente, at ang malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Li ay direktang humakbang sa dagat na ito ng kuryente nang walang anumang abiso. Sa isang sandali, sa dagat ng kuryente, hindi mabilang na mga ilaw ng kuryente ang lumundag na parang mga ahas, na nakasalo sa katawan ng malakas na lalaki ng angkan ng Liao. Ang katawan ng malakas na tao ng Hu clan ay kumikinang sa kuryente, at ang kanyang figure ay medyo naninigas. Ang electric light na ito ay may napakalakas na kapangyarihan, na naging dahilan upang ang katawan ng malakas na lalaki ng pamilyang Li ay medyo nawalan ng kontrol. At kinuha ang pagkakataong ito, pinalipad ni Chen Lei ang isang gintong anteng-anteng sa pagitan ng kanyang mga daliri, at ang anteng-anteng ay direktang damapo sa noo ng malakas na lalaki ng angkan ng Liao. Biglang umikot ang isang gintong anteng-anteng na ilaw, na pumipigil sa malakas na lalaking ito ng pamilya Li. Inalog-alog ni Chen Lei ang kanyang katawan at lumitaw sa tabi ng malakas na lalaki ng angkan ng Liao, at ang ledrilyo sa kanyang kamay ay muling nakuhanan ng larawan ng husto. Wow! Kinuha ni Chen Lei ang larawan ng ledrilyo na ito.
Akala niya ay makukuha niya ang malakas na lalaki ng Liao clan, pero hindi niya inaasahan, but he took a blank shot. Sa kritikal na sandali, ang malakas na lalaki ng angka ng Liao ay gumalaw kaagad, iniiwasan ang pagsabog ni Chen Lei, at kasabay nito ang isang patong ng malamig na pawis na lumitaw sa kanyang katawan. Ang malakas na lalaking ito mula sa angka ng Liao ay nagpakita lamang na may isang mapanganib na tanda ng babala sa kanyang puso, na naging dahilan upang direktang sirain niya ang kanyang Nagel iligtas buhay na whole card, at pagkatapos ay iniwasan niya ang suntok ni Chen Lei at ang kapangyarihan ng ladrillo. Ang malakas ng angka ng Li ay labis na naninibugho. Sa sandaling ito, ang mga domino sa mga katawan ng malakas na Li clan ay direktang nabasag, na naging dahilan upang ang malakas na Li clan na ito ay labis na nalulumbay. Ngayon lang, ito ay ang teleportation skill na ginawa sa domino na ito, na nagligtas ng isang maliit na buhay. Kung hindi, natatakot ako, tulad ng nauna, ito ay direktang magiging isang tumpok ng mga buto. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaking ito mula sa angka ng Liao ay sa wakas ay itinuring si Chen Lei bilang isang panghabang buhay na kaaway at naging lubhang maingat. Ngunit kapag naging maingat ang malakas na lalaki ng angka ng Liao, ito ay kakilakilabot. Sa oras na ito, nakita din ng malalakas na lalaki ng angka ng Li na hindi mataas ang cultivation ni Chen Lei, at ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang laman, at mayroong walang katapusang kayamanan at anteng-anteng. Hanggat siya ay patuloy na lumalaban, si Chen Lei ay tiyak na mamamatay sa huli. Kaya, ang malakas na lalaking ito ng Liao clan, ay hindi na nagnanais ng mabilis na tagumpay at mabilis na kita, gustong patayin si Chen Lei sa isang suntok, ngunit naglulunsad ng matagal na opens iba at depensibong labanan kay Chen Lei, at gustong makita kung sino ang hindi muna makapaghintay. Kung ang isa ay hindi makaligtas, magkakaroon lamang ng isang wakas, at iyon ay kamatayan. Natural na nakita ni Chen Lei ang plano ng malakas na lalaki ng Liao clan, at malamig na ngumiti. Kung maglalaro siya ng matagal na labanan, masasabi niyang hindi siya natatakot sa sinuman. Ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas, at ang apat na santo ay maaaring gawing perpekto ang sining na ito anumang oras. Pagbawi, halos may tiyak na halaga ng gamot sa paggaling sa kanyang katawan, kahit umabot ito ng 10 o 100 taon, tiyak na kayang bayaran ito ni Chen Lei. Gayunpaman, hindi nilayo ni Chen Lei na mag-aksaya ng oras sa malakas na lalaking ito ng angka ng Liao, kailangan pa rin niyang lumaban ng mabilis, kung hindi ay magiging mas hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Nang maisip ito ni Chen Lei, biglang lumitaw ang isang Cyan Talisman sa dulo ng kanyang daliri. Kinilig ang malakas na lalaki ng angka ng Li nang makita niya ang asul na anteng-anteng sa pagitan ng mga daliri ni Chen Lei. Sa oras na ito, mayroon na siyang psikolohikal na anino sa anteng-anteng sa kamay ni Chen Lei, kahit na hindi ko alam kung ano ang anteng-anteng sa kamay ni Chen Lei, at kung ano ang epekto nito, ngunit nagsimula na siyang maghintay at nagpas siyang gamitin, ang pinakamalakas na paraan upang labanan ang anteng-anteng sa kamay ni Chen Lei. Sa sandaling ito, ang mga kamay ni Chen Lei ay kumislap ng asul na liwanag, at biglang, lumitaw ang 12 makapal na anteng-anteng, at ang malakas na lalaki sa angka ng Li ay nanginginig muli. Biglang inindayog ni Chen Lei ang lahat ng 12 anteng-anteng. Sa isang iglap, ang mga anteng-anteng na ito ay naging hindi mabilang na cyan light balls, at sa isang iglap, pinalibutan nila ang malakas na lalaki ng Liao clan sa kakaibang direksyon. Pagsabog, biglang sumigaw si Chen Lei. Ang mga cyan light ball na ito ay sumabog sa parehong oras, na may hindi kapani-pani walang lakas. Nayanig ang buong paligid, na naging sanhi ng pagsuray-suray ng lahat, halos hindi makatayo. At ang hindi mabilang na Cyan Thunders ay ganap na sumabog sa sandaling ito, direktang nilunod ang malakas na lalaking ito ng Li clan. Ang mga Cyan Thunderlight na ito ay pawang anteng-anteng na nilikha ni Chen Lei, na tinatawag na Tai Ching Thunder Talisman, at ang Tai Ching Thunder Talisman na ito ay maaaring bumuo ng kumpletong Tai Ching Thunder Talisman Array. Ngayon lang, ginamit ni Chen Lei ang Tai Ching Lei Talisman Array para harapin ang malakas na lalaking ito mula sa Liao clan. At ang kapangyarihan ng Tai Ching Lei Talisman Formation ay hindi binaygo si Chen Lei. Nang mawala ang hindi mabilang na Cyan Thunderlights, ang malakas na tao ng siyam na antas na mid-level na Wudi ng Liao clan ay nasunog sa asul na usok. 10 kuko na lang ang natitira sa lupa,
isang pares ng pangil at mahigit 100 bone spurs. Ang mga bone spurs, claws at fangs na ito, kahit sa ilalim ng Tai Ching-Lei Talisman Formation, ay buo lahat, na naging dahilan ng labis na pagkagulat ni Chen Lei. Si Chen Lei Fei ay nagpakita sa harap ng malakas na lalaki ng pamilyang Li, at direktang inilabas ang kanyang mga kuko, pangil at bone spurs. Kasabay nito, mayroon ding storage ring. Matapos ilagay ang lahat ng ito, tumingin si Chen Lei sa malalakas na lalaki ng pamilyang Li at nagtanong, sino pa ang maglalakas loob na magpakita at mamatay? Sa pagkakataong ito, ang mga makapangyarihang taong ito mula sa pamilyang Li ay tumahimik. Dapat mong malaman na ang 9-level mid-level strongman ng Liao clan na kamamatay lang sa kamay ni Chen Lei ay ang pinakamakapangyarihang henyo ng kanilang clan sa Tianshui Division. Ang ibang angkan ay hindi kalaban ng henyong ito. Ngayon, kahit na ang pinakamakapangyarihang henyo ay hindi ang kalaban ni Chen Lei. Namatay siya sa mga kamay ni Chen Lei. Umakyat sila at humingi ng kanilang mga paghihirap at namatay na walang kabuluhan. Hindi ba't ganoon din ang tribong Liao? Ang tribo ng tao ay basura, sa tingin ko ikaw ang tunay na basura. Ibinalik ni Chen Lei ang mga salita ng Rose Sword sa angkan ng Rose ng buo, ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman mula sa angkan ng Rose ang nang-ahas na pabulaanan, at tahimik lamang itong matiis. Maraming mga powerhouse ng Liao clan ang puno ng galit sa kanilang mga puso, na gustong durugan ang katawan ni Chen Lei, ngunit hindi sila ang mga kalaban ni Chen Lei, maaari lamang silang ipadala sa kamatayan kapag sila ay umakyat, kaya nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin isa. Tiniis ko ito, ngunit naalala ko ang puot na ito sa aking puso, at dapat kong mahanap muli ang mukha na ito sa hinaharap. Nang makita ni Chen Lei na ang pamilya Li ay hindi nang ahas na magpakita, at hindi na ipinagpatuloy ang pag-uusig, tumalon siya palabas ng ring. Matapos ang tagumpay na ito, nanguna si Chen Lei sa pagkumpleto ng 10 round, nanalo ng 10 sunod-sunod na laro, at naging kwalipikadong makapasok sa Intermediate Division. Sumunod, huminto si Chen Lei sa pagsali sa kompetisyon, ngunit nanood ng iba pang kompetisyon sa arena, lalo na ang laban ni Ji Chanwo at Baimanman. Napakalalim ng kultivasyon ni Baimanman, at ang mga sumunod na laro ay pawang mga madaling panalo at naging kwalipikado siyang makapasok sa gitnang dibisyon. Ang cultivation ni Ji Chanwo ay hindi mahina, at lahat ng mga kalaban na nakatagpo niya ay ilang antas na mas mahina kaysa sa kanyang cultivation. Sa kasong ito, maayos din siyang pumasok sa Intermediate Division. Nang maglaon, itinuon ni Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman ang kanilang atensyon sa pagmamasid sa malalakas na tao ng ibang lahi, at nalaman na mayroong ilang malalakas na lahi, na lahat ay napakalakas, tulad ng tribo ng lobo. Sunod-sunod na inatake ng mga powerhouse ng Black Gold Wolf Tribe ang kanilang mga kalaban at madaling naging kwalipikado para sa promosyon. Bukod sa Wolf Clan, mayroon ding ilang mga henyo mula sa Li Clan na naging kwalipikadong pumasok sa Intermediate Division. Bukod sa mga karerang ito, may ilang iba pang makapangyarihang lahi, na mas malakas kaysa sa tribo ng lobo at tribo ng butiki, at madaling makapasok sa Intermediate Division. Sa Terran, mayroon ding libu-libong malalakas na tao na nakakuha ng mga kwalipikasyon upang makapasok sa Intermediate Division. Makalipas ang ilang araw, opisyal na natapos ang kompetisyon sa Junior Division. Ang lahat ng kalahok na papasok sa Intermediate Division ay pupunta sa ibang mga estado na mas malaki kaysa sa Tianshui upang makilahok sa mga kompetisyon sa Intermediate Division. Okay, may 10 araw ka. Pagkatapos ng 10 araw, nakarating ka sa Yunshao State. Kung hindi ka samipot, automatiko kang madi-disqualify. Okay, ngayon ay mayroon kang 1 araw na walang pasok, at bukas ng umaga, mag-isa tayo. Sa araw na ito, pagkatapos ng laro, direktang sinabi ng City Lord ng Tianshui City sa lahat ng kalahok na manlalaro sa Intermediate Division. Napakalayo nito sa Yunshao State. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan mong tumawid sa Tianshui Swamp para makarating sa Yunshao State. At ang Tianshui Swamp na ito ay mapanganib at kakaiba. Ang kalangitan sa itaas ng latian ay napuno ng lason na maaaring lason kay Emperor Wu. Hindi ito maaaring lumipad sa lahat. Maaari lamang itong lumipad sa mga latian sa mababang lupain o lumakad sa mga latian. Sa latian, ang mabangis na hayop ay makapal ang populasyon,
at maraming mabangis na hayop na nagbabanta sa Woody na pang-siyam na antas ng powerhouse, na masasabing isang malaking bawal na lugar. Dahil dito, halos walang kontak ang Tianshui Prefecture sa Yunshao Prefecture. At sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga disipulong kalahok sa kompetisyon sa gitnang dibisyon ay kailangang sumugod sa Yunshao State mismo sa loob ng 10 araw at tumawid sa Tianshui Marsh. Siguradong malaking pagsubok ito para sa kanila. Alam ni Chen Lei at ng iba pa na naghihintay sa kanila ang ganoong pagsubok, kaya hindi nakakagulat na makatanggap ng ganoong balita dahil handa na sila sa pag-iisip. Pagkatapos nito, inanunsyo ng City Lord ng Tianshui Prefecture ang pagdisband, at lahat ay bumalik sa kanilang sariling mga libreng aktibidad, at pumunta sa Yunshao Prefecture kinabukasan. Siyempre makakaalis ka agad ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng laro ay katatapos lang, ang ilang mga tao ay nangangailangan pa rin ng oras upang maibalik ang paglilinang, na nagbibigay sa kanila ng ilang oras upang magpahinga. Kung kailan aalis, nasa sarili nila ang kontrol. Pinag-usapan ito ni Chen Lei, Ji Chanwo at Baiman Man at nagpas siyang umalis kinabukasan. Tiwala sila na makakarating sila sa Yunshao Prefecture sa loob ng 10 araw, kaya hindi na kailangang magmadali. Siyempre, sa kalsadang ito, hindi kailanman magkakaroon ng labis na kapayapaan, hindi lamang upang harapin ang mga hadlang ng mabangis na hayop sa Tianshui Swamp, kundi pati na rin ang pag-iingat laban sa pagharang at pagpatay sa malalakas na lalaki ng ibang lahi, at maging ang pagpatay ng parehong lahi, maaaring ilarawan bilang mahirap. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay Chen Lei, Baiman Man, o Ji Chanwo, hindi sila natatakot. Hanggat hindi nila nakakaharap ang 9th-tier high level at pinnacle powerhouse ni Woody, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kahit na nakilala ko ang 9th-tier high level at pinnacle powerhouse ni Woody, at mayroon din siyang sapat na mga hole card, para protektahan ang sarili, sa makatuwid, puno na ang ilalim. Kinaumagahan, umalis sina Chen Lei, Baiman Man at Ji Chanwo sa Tianshui City at nagmamadaling pumunta sa Yunshao Prefecture. Sa kalsadang ito, paminsan-minsan, nakita ko ang hindi mabilang na makapangyarihang mga tao na binasag ang kanilang mga katawan, o tinutulak si Fei Zhou na sumugod patungo sa Yunshao City. Sina Chen Lei, Baiman Man, at Ji Chanwo, pagkatapos pumili ng magandang direksyon, ay nagmamadaling umalis. Lumipas ang kaunting oras. Pagkaraan ng isang araw, ang eksena sa harap ni Chen Lei at ng iba ay nagbago ng husto. Hindi na nakita ang matotiyog na bundok at kagubatan. Sa halip, pinalitan ang mga patch ng swampland na may masaganang tubig at damo. Narito na ang gilid ng Tianshui Swamp. Ang Tianshui Swamp na ito ay masasabing puno ng mga krisis. Ang langit sa itaas ay isang walang hanggang makamandag na miasma. Sa loob ng Tianshui Swamp, mayroong hindi mabilang na mabangis na hayop at maraming bitag, na napuno ng malambot na putik. Kapag nahuli, mahirap nang makalabas. Alam mo ba, pambihira ang putik na ito. Sa pinakamalalim na bahagi ng latian na ito, sinasabi ng alamat na ang isang mahusay na mamamatay ay natutulog. Gayunpaman, ang hiningang ibinuga nito ay naging putik na puyo ng tubig. Sa putik na puyo ng tubig, minsan kahit si Emperor Wu ay halos hindi makawala. Sa makatuwid, ang latian na ito, na direktang inilarawan bilang isang lugar ng kamatayan, ay hindi kailangang palakihin. Ang lahat ng malalakas ay maingat at hindi nang ahas na maging pabaya. Umuungol, si Chen Lei at ang iba ay lumipad ng mababa. Biglang, nakita nila ang isang malaking itim na anaconda na sumugod mula sa tubig at direktang nilamon sa hangin ang powerhouse ng Wolf Clan. Bagamat hindi pa nakakarating ang Wolf Clan powerhouse na ito sa Martial Emperor Realm, isa rin siyang powerhouse sa rurok ng Martial Ancestor Realm. Ang lakas nito ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, sa harap ng itim na anaconda na ito, wala itong puwang upang makipagpunyagi. Matapos lumunin ng itim na anaconda ang Lobo Clan powerhouse, nawala ito sa mga halaman ng tubig. Ilang mga Lobo Clan powerhouses ay galit na galit, ibinaba ang kanilang mga katawan at naghanap ng mga bakas ng anaconda, ngunit hindi nila ito mahanap. Galit ako. Ang malakas na angkan ng lobo ay umungal at sinampal ng malupit na palad ang tubig damo. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, lumitaw ang isang malaking butas na may radius na libo-libong milya sa planta ng tubig na ito.
Biglang, isang malaking puyo ng tubig ang nabuo sa malaking butas na ito. Sa gitna ng vortex, sa ilalim ng Wolf Clan, isang malaking suction force ang direktang sumipsip ng Wolf Clan powerhouse papunta sa vortex. At ang makapangyarihang angka ng lobo na ito, ang ika-9 na antas ng malakas na Woody, ay sinipsip sa whirlpool. Kahit na siya ay nalilito, ang kanyang katawan ay umangat na may makapal na suso ng mahalagang liwanag, na sinisira ang lahat ng mga magsasaka na gustong kumawala mula sa malaking puyo ng tubig na ito. Gayunpaman, nang masira ang cultivation ng Wolf Clan powerhouse, ang bilis ng malaking vortex ay biglang tumaas ng ilang beses, at ang Wolf Clan powerhouse ay direktang nadurog ng malaking pressure sa vortex. Sa isang sigaw, ito ay naging ambon ng dugo, at sa wakas, ito ay nawala ng tuluyan sa loob ng whirlpool. Nakita ng ilan pang eksperto sa Wolf Clan ang eksenang ito, naging itim ang kanilang mga mukha, at lumipad sila palayo sa lugar na ito, malayo sa whirlpool. Ang whirlpool ay mabilis pa ring umiikot sa oras na ito, at hindi mabilang na mga halaman sa paligid nito ay nilamon ng malinis ng whirlpool, na naglalabas ng isang lubhang mapanganib na hininga. Lahat ng nilalang na nakakita ng eksenang ito ay kamangha-mangha. Dati, narinig lang nila na may whirlpool trap sa Tianshui Swamp na kahit si Emperor Wu ay hindi makalabas. Gayunpaman, walang nakakita noon. Noong unang panahon, nakita ko ito ng aking mga mata, ang malakas na angka ng lobo na iyon, sa gayong puyo ng tubig, ay walang puwang para sa pakikibaka, siya ay diretsyong nadurog at naging ambon ng dugo, na talagang nakakatakot. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga powerhouse na nakakita sa eksenang ito ay nag-alis ng kanilang paghamak. Alam na ang latian na ito ay talagang karapat-dapat na tawaging dead zone, kahit na si Emperor Wu, ito ay ganap na imposibleng tumawid ng madali. Ang lahat ng malalakas ay nagdagdag ng 12 punto ng pag-iingat at sumugod patungo sa kailaliman ng latian. At sa mas malalim na pagpasok nila sa latian, mas nararamdaman nila ang panganib ng latian na ito. Minsan, ang mga lugar na tila napakaligtas ay biglang nagiging Jedi na kumakain ng mga tao. Minsan, ang mga halaman ay napakarupok at maganda, biglang ang mga bulaklak ng species na ito ay maaaring maging mamamatay tao na mga kanibal, at ang isang ordinaryong piraso ng patay na kahoy ay biglang magiging isang higanti, mabangis na buwaya. Ang mga uri ng hayop sa latian na ito at ang mga pamamaraan ng pagtatago at pagbabagong anyo ay nasa tuktok ng master level, kahit na paulit-ulit na sinusuri at inspeksyonin sila ng mga makapangyarihang tao na may banal na kamalayan, walang epekto. Kaya naman, matapos makapasok sa kailaliman ng latian na ito, masasabing nagkaroon ng matinding casualty ang kalahok na ito. Sa loob lamang ng ilang araw, nawalan sila ng ika-10 bahagi ng kanilang mga tauhan. Ang tatlo ni Chen Lei, Baiman Man at Ji Chanwo ay nakatagpo din ng ilang mga panganib, ngunit sa kabutihang palad, sa kanilang malupit na lakas, ginawa nilang lahat ang mga panganib sa isang simoy. Si Chen Lei ay talagang hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga mapanganib na panganib sa latian, dahil bagaman ang mga panganib na ito ay mapanganib, maaari itong malampasan at malampasan ng may pag-iingat. Ngunit ang pinakakinatatakutan at nababahala ay ang sobrang irregular na puyo ng tubig sa latian na ito, na maaaring lumitaw sa halos anumang oras, ngunit hindi ko alam kung kailan ito lilito. Ang whirlpool trap na ito ay naramdaman pa ni Chen Lei. Masyadong delikado. Kung siya ay nahulog sa ito, siya ay ganap na walang tiwala na siya ay makalaya. Ang tanging paraan para kay Chen Lei at ng iba pa ay lumipad ng mataas hanggat maaari. Sa kasong ito, ang pagkakataon na mahulog sa puyo ng tubig ay mas mababa. Siyempre, hindi ka maaaring lumipad ng masyadong mataas. Kung ito ay masyadong mataas, lalakad ka sa isang lason na ulap. Si Chen Lei ay pinagmamasdan ng mabuti ang lason na ulap. Masyadong nakakalason. Kung siya ay hindi sinasadyang makalanghap ng kaunti, tatagal upang madaig ang lason. Sa araw na ito, naglalakad pasulong sina Chen Lei, Baiman Man, at Ji Chanwo. Biglang, ilang itim na anino ang lumipad diretsyo sa kanila, at sa isang iglap, sila ay lumapit sa kanila at hamarang sa kanilang daan. Nakita ni Chen Lei at ng ilang tao sa isang sulyap na ang mga itim na anino na ito ay ang 5 malalakas na lalaki ng Wolf Clan.
Kabilang sa 5 powerhouse ng Wolf Clan, isa sa Black Gold Wolf Clan powerhouses at 4 na ordinaryong Wolf Clan powerhouses lahat ay nagpakita ng matinding liwanag at marahas na tinitigan si Chen Lei. Chen Lei, hindi ko inaasahan, nagkita ulit tayo sa ganitong lugar. Ang malakas na lalaki ng Black Gold Wolf Clan ay tumingin kay Chen Lei, puno ng mapait na puot, at mabangis na sinabi. Ang malakas na lalaking ito ng tribo ng Black Gold Wolf ay ang binugbog at tinakasan ni Chen Lei at nang iba pa nang magkita sila sa Tianshui Mountain, at pinugutan din ni Chen Lei ang nakababatang kapatid ng tribo ng Black Gold Wolf sa lugar. Noong tumatakas siya, sinabi nitong makapangyarihang Black Wolf Clan na tiyak na babalik siya ng may paghihiganti. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang malakas na angkan ng itim na lobo na ito ay naiinip na hindi na niya hinintay na makapasok sa Intermediate Division. Sa kalagitnaan, may dinala silang hamarang sa kanya. Gayunpaman, nang makita ni Chen Lei ang malalakas na lalaking ito ng tribo ng Black Gold Wolf, hindi siya masyadong nag-alala. Ang mga taong ito ay walang banta sa kanya. Chen Lei, ngayon, paghiwalayin kita. Ang malakas na lalaking ito ng tribo ng Black Gold Wolf, nang walang anumang iniisip na makipag-usap ng walang kaparerekan kay Chen Lei, ay umungal at direktang pinatay si Chen Lei. Malamig na sumangot si Chen Lei, itinaas ang kanyang kamay at inihagis ang isang bandila na may 18th shot array, agad na nag-ugat sa kawalan, at isang malaking porma sayon ang nabuo sa isang iglap. Ang Black Gold Wolf Clan powerhouse na Nolipol ay naramdaman lamang ang isang makapal na ambon na tumataas sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tuluyang nawala sa kanya ang figure ni Chen Lei. Umuungol, dumagundong. Ang makapangyarihang Black Gold Wolf Clan na ito ay patuloy na umuungal, at ang kanyang figure ay parang kuryente, na naglalakbay sa makapal na fog na ito, ngunit gaano man siya kabilis magpatakbo ng kanyang bilis, hindi pa rin siya makaahon sa makapal na ulap. Napapaligiran ng lugar na ito. Chen Lei, umalis ka dito, anong klaseng bayani ang meron sa formation? Ang malakas na lalaking ito ng Black Gold Wolf Clan ay patuloy na umuungal ng malakas upang pilitin si Chen Lei na palabasin. Gayunpaman, hindi man lang pinansin ni Chen Lei ang Black Gold Wolf Clan na powerhouse na ito, ngunit tumingin sa iba pang 4 na Wolf Clan powerhouses na nakulong sa formation. Kabilang sa mga Lobo Clan powerhouse na ito, mayroong isang Lobo Clan powerhouse. Ang paglilinang ay umabot na sa 9 na antas ng Woody at ang paglilinang ay ang pinakamataas. Ang iba pang 3 powerhouse at ang Black Gold Wolf Clan ay pawang Woody Joke, unang layer na antas ng paglilinang. Para sa ilang Woody Level 9 beginners, may sapat na kumpiyansa si Chen Lei para patayin sila. Blinkang, Chen Lei, Baimanman at Ji Chanwo ay lumitaw sa harap ng Lobo Clan powerhouse. Ang Lobo Clan powerhouse ay nakulong sa formation sa oras na ito, at naglalakad-lakad sa paligid upang maghanap ng paraan para makalabas sa formation. Biglang kumislap ang kanyang mga mata, at lumitaw ang 3 angkan na gusto nilang nakawan. Umuungol. Natural na alam nitong Wolf Clan powerhouse na ang formation na ito ay dulot ng 3 celebrity na nasa harapan niya. Sa isang dagandong, anuman ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, mabilis siyang sumugod sa 3 ni Chen Lei. Ito Wolf Clan powerhouse, paglilinang ay lamang ang unang ranggo ng Woody 9 na palapag. Sa lakas na ito, may kumpiyansa si Chen Lei na maglinis, lalo pa sina Ji Chanwo at Baimanman. Halos saglit na nagtulungan ang 3. Sa sideline, ang mga lobo na ito ay nalinis na ang mga powerhouse na ito. Matapos linisin ang mga powerhouse ng Wolf Clan, muling sinira ni Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman ang formation at nagpakita sa harap ng iba pang powerhouse ng Wolf Clan. Maya-maya, nagsanib puwersa silang 3, nalinis din ang powerhouse ng Wolf Clan. Sumunod, pinugutan lang ni Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman ang natitirang 2 Lobo Clan powerhouses, maliban sa Wolf Clan powerhouse sa 9 na antas ng Emperor Wu. Sa ilang mga kamay at paa, ang paglutas sa iba pang 3 mga Lobo Clan powerhouses ay madali. Matapos pugutan ng ulo ang 4 na Wolf Clan powerhouse na ito, sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Baimanman, saka lang sinira ang formation at nagpakita sa harap ng Black Gold Wolf Clan powerhouse.
Ang powerhouse ng Black Gold Wolf Clan, bagamat hindi niya alam ang kapalaran ng iba pang mga kasama, likas na masama ang pakiramdam niya. Sa oras na ito, nang makita ang tatlo ni Chenlei, umatras siya ng ilang sandali, malamig na tumingin sa kanyang mga mata, at nagtanong, Chenlei, sa wakas ay naglakas loob kang humarap sa akin. May kakayahan kang labanan ako ng tuwid, anong klaseng bayani ang may porma sayon? Tiningnan ni Chenlei ang malakas na lalaking ito mula sa tribo ng Black Gold Wolf, at mahinang sinabi, ang paggamit ng porma sayon ay talagang hindi isang bayani, ngunit nagdala ka ng 4 na katulong upang ipaghiganti kami, natatakot ako na hindi ka bayani. Ngayon gusto ko ng patas na tunggalian, huwag ng mangarap, ngayon ay hindi laban sa arena, kundi digmaan ng kamatayan at kamatayan. Panipik. Pagkatapos ng pagsasalita, hindi binigyan ni Chenlei ng pagkakataon ng Black Gold Wolf Clan na magpatuloy sa pagsasalita, at inatake ang Black Gold Wolf Clan. At nakipagtulungan din sina Baimanman at Ji Chanwu kay Chenlei at inatake ang powerhouse ng Black Gold Wolf Clan. Ang malakas na lalaking ito ng tribong Black Gold Wolf, sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ni Chenlei at ng tatlo sa kanila, ay nagpumilit lamang sa 1 dosenang galaw, at ang ulo ni Chenlei ay pinutol ng isang espada, at ang kanyang kaluluwa ay tinatakan. Matapos pugutan ng ulo ang kapangyarihan ng Black Gold Wolf Clan, kinuha ni Chenlei ang banner at ipinakita ang kanyang figure. Sa oras na ito, halos hindi natupok ni Chenlei, Baimanman at Ji Chanwu, at ang kanilang lakas ay nasa pinakamataas pa rin. Ituloy natin ang ating lakad. Ang pagsira sa malalakas na lalaki ng Black Gold Wolf Tribe ay isang episode lamang para kay Chenlei at sa iba pa, at ang tatlo ay sumugod muli sa Yunshao State. Ang tatlong tao ay naging rainbow light, lumipad sa mababang altitude, at nawala sa isang kisap mata. Pagkalipas ng 2 araw, tumigil sandali si Chenlei at ang iba pa. Asawa, gaano katagal bago makarating sa Yunshao State? Tinanong ni Baimanman si Chenlei habang inaayos ang rate ng interes at ibinabalik ang cultivation behavior. Hindi naman dapat masyadong malayo. Nalampasan na natin ngayon ang halos 2/3 ng Tianshui Marsh. Sa loob ng 2 o 3 araw, tiyak na madadaanan natin ang Tianshui Marsh. Sinabi ni Chenlei kay Baimanman nitong mga nakaraang araw, bagaman nakatagpo sila ng hindi mabilang na mga panganib, ang tatlo ni Chenlei ay iniiwasan silang lahat ng maaga, at ang bilis ng paglalakbay ay napakabilis. Mag-ingat ka, biglang kumislap si Chenlei at lumitaw sa tabi ni Ji Chanwu, hinayla si Ji Chanwu palayo. Hoy! Isang sword light ang lumabas mula sa kawalan at tumagos sa hangin kung hindi nakita ni Chenlei ang pagkakataon ng mabilis, ang espadang ito ay tiyak na tatagos sa leeg ni Ji Chanwu. Wow! Medyo alerto. Sa kawalan, diretsyong lumabas ang isang matandang lalaki at tumingin sa trio ni Chenlei, na parang nakatingin sa 3 patay na tao, gulat na sabi niya. Tumingin si Chenlei sa matanda na may seryosong ekspresyon. May sobrang nakakakilabot na hininga sa matanda, na nagparamdam sa kanya ng palpitations. Katutubo niyang sinabi sa kanya na ang matandang ito ay lubhang mapanganib. Ang layo ng matanda, lalaki, mas mabuti. Sino ka? Tanong ni Chenlei sa malalim na boses. Nakagawa na siya ng desperadong plano sa kanyang puso. Bagamat intuitively niyang sinabihan siya na layuan ang matandang ito, alam ni Chenlei na hindi sila makakatakas sa matandang ito, kaya lang nilang magtrabaho ng husto. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng silver lining. Napangiti ng mahina ang matanda, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay mamatay ka ngayon, anak, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Sa tono ng matanda, tila itinuring niya si Chenlei bilang isang langgam, at siya mismo, tulad ng isang asterisk ng langit, ay hindi inilagay sa kanyang mga mata ang buhay ni Chenlei at ng iba pa. Sinabi ni Chenlei, ikaw ay mula sa Sword at Ding Sect. Bahagyang nagbago ang mukha ng matanda, at ngumiti, anak, matalino ka, oo, ang matandang iyon ay mula sa Ding Sword Sect. Ang sisihin ko, masisisi lang kita sa pagiging mabait mo. Sa sandaling marinig ito ni Chenlei, alam niya na ang taong ito ay dapat na ipinadala ni Sidam. Si Chenlei ang nagpapatakbo ng Tianyan Divine Art sa oras na ito, at pagkaraan ng maikling panahon, nakita niya ang layunin ng pagpatay sa matanda. Dapat ay may malapit na relasyon ng matandang ito kay Sidam,
at gusto niyang alisin ang banta ni Chen Lei sa ngalan ni Sidam. Kung gusto mo kaming patayin, depende kung may ganitong kakayahan ka. Tumingin si Chen Lei sa matanda at sinabing si Senador Ran. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, tumawa ang matanda at nagsabi, ang pagtatanim ng aking ama ay nasa linya sa loob ng 10,000 taon. Kung hindi mo kayang patayin kahit iilan sa inyo, ang 10,000 taon na ito ay hindi mawawala ng saysay, bata, huwag mong isipin ang pagpapaliban, mamatay na tayo. Panipik. Sinabi ni Chen Lei, hindi palaging totoo kung sino ang namamatay. Pagkatapos magsalita, inihagis ni Chen Lei ang 18 stroke na watawat sa pagitan ng kanyang mga kamay, nagugat sa kawalan, at agad na inayos ang isang malaking hanay, na nahuli ang matanda sa malaking hanay. Ha, may mga porma sayo na baliktad sa lahat ng direksyon, kulang na lang matrap ang matanda, bata, napakamuwang mo. Pagkatapos kong magsalita, ilang sword lights lang ang nakita ko sa langit. Pagkatapos nito, ang malaking porma sayo ni Chen Leibo ay biglang nasira, at 2 sa 18 stroke na bandila ang direktang naputol. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, nagulat siya. Ang matandang ito ay talagang marunong mag-set up ng mga porma sayon, at siya ay napakamatagumpay. At ang matandang ito ay tumingin kay Chen Lei na may maseryosong ekspresyon, at marahas na sinabi, anak, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoon kalalim na pangunawa sa paraan ng pagbuo sa murang edad, kaya magiging balanse ka, mas humanga. Panipik. Kung noong una ay ipinagkatiwala pa rin siya kay Jing Tian at gustong patayin si Chen Lei, ngayon sa sarili niyang puso ay pinatay niya rin si Chen Lei. Siya ay nag-aral ng 10,000 taon bago sumali sa porma sayon sa pamamagitan ng napakahusay na mga tagumpay sa internet, at sa murang edad ni Chen Lei, mayroon na siyang posibilidad na malampasan siya sa porma sayon. Ang matandang ito ay nagseselos din sa isang henyo tulad ni Chen Lei, at gustong tanggalin ang isang henyo tulad ni Chen Lei. Masasabing makikitid din ang matandang ito, na hindi matitiis na pinipilit siya ng iba sa porma sayon. Galit na bamantong hininga ang matanda, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay direktang naglaslas, at mabangis na hamampas sa kanilang tatlo, sina Chen Lei, Ji Chanwo at Bai Minman. Sa sandaling ito, direktang winasak ni Bai Minman ang asul na martial arts na espiritu na umaabot sa langit. Ang dakilang kaluluwa ng martial arts na abot langit na puno ay lumitaw sa likuran, na sumasakop sa kalangitan at naglalabas ng isang layer ng mahalagang liwanag. Direktang nakaharang ang liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada ng matanda ay naharang ng asul na langit na tumatagos sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kapangyarihan nito ay pinahina ng kalikasan, na ginawa itong mid-level attack power ni Emperor Wu. At ang intermediate attack power ni Wudi, Shen Leiman o Ji Chanwo, ay mahirap pa ring abutin. Nakita ng matanda ang kaluluwa ng martial arts ni Bai Minman, at naalala ang mga pangyayaring naitala sa mga sinaunang aklat ng sekta, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, baby, mayroon ka bang dugo ni Biloo the Great? Seryoso ang tingin ng matanda at matalim na tumingin kay Bai Minman. So ano? Tahimik na sagot ni Bai Minman. Ha, wala talaga akong madadaanan sa mga bakal na sapatos. Hindi na kailangang magsumikap para makuha ito. Hindi ko akalain na may dugo palang naiwan si Biloo the Great sa mundong ito. Ngayon, hindi na talaga naparito ang matanda. Panipik. Nang marinig ito ng matanda na inamin ito ni Bai Minman, bigla siyang tumangala sa langit at tumawa. Kumislap ang kanyang mga mata na lantian, parang pinakamatakaw na lobo, na nakatingin kay Bai Minman na parang nakatingin sa isang walang katulad na kayamanan. Sa oras na ito, sinisira ni Chen Lei ang pamamaraan ng Tianyan Shenju, at nagawa niyang makita ang iniisip ng matanda. Gusto talaga niyang dambungin ang Bai Minman bloodline ni Emperor Biloo, at pagsamahin ito sa kanilang Jing family bloodline, at sa gayon ay lumikha ng Bring Out a Supreme Genius. Biglang tumaas ang layunin ng pagpatay sa puso ni Chen Lei. Ang matandang ito ay patuloy na humahawak sa ilalim na linya. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya si Chen Lei na patayin ang matandang ito dito kahit magkano ang bayad niya. Mga lumang bagay, kung gusto mong agawin ang aking asawa ng dugo, depende ito kung mayroon kang ganitong buhay. Tumingin si Chen Lei sa matanda, malakas na sinabi, at sa parehong oras,
direktang winasak ang kanyang martial soul. Ilang sandali, lumitaw ang Thunder God Lotus martial soul ni Chen Lei. Sa kawalan, ang napakalaking Thunder God Lotus martial spirit, sa mga dahon, ay gamulong bilog na thunder beads na naglalabas ng mapanganib na hininga. Sa malaking tangkay ng lotus, na pinagsama ng pilak na puting kulog na dragon, naglalabas ng nakakatakot na hininga, napapaligiran ng malakas na pilak at gintong kidlat, patuloy na sumasayaw, tinatakpan ang buong kawalan. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa si Chen Lei na ipakita ang kanyang martial spirit. Sa sandaling lumitaw ang Thunder God Lotus martial soul ni Chen Lei, bahagyang nanliit ang mga mata ng matanda, sumabog ng hindi masusukat na banal na liwanag. Napaka-misteryoso ng martial arts soul ni Chen Lei. Sinubukan ng matandang ito na i-trace ang martial arts soul na kilala niya, ngunit hindi niya mahulaan ang pinagmulan ng martial arts spirit ni Chen Lei. At ang martial soul na ito ay halatang nasa ika-4 na antas lamang ng Emperor Wu, ngunit ang pamimilit na naglalabas ay nagparamdam sa kanya, isang makapangyarihang ika-9 na antas na Emperor Wu, na nanlamig at natatakot. Isa lang ang dahilan nito, at iyon ay ang martial arts spirit ni Chen Lei ay masyadong mataas sa ranggo, direktang pinipigilan ang kanyang martial arts spirit mula sa ranggo. Ang matandang ito ay bumalik, at ang gayong makapangyarihang martial soul ay hindi dapat umiral sa mundong ito. Wow! Ang lakas talaga ng martial arts spirit mo, pero napakababa ng kaharian mo. Hindi ka kwalipikadong patayin ng mga magulang ko. Pagkatapos magsalita, direktang dinurog ng matanda ang kanyang martial soul, na talagang isang jade cauldron, na nakasabit sa kanyang ulo na kaldero, dahan daw ang umiikot. Bahagyang gumalaw ang puso ni Chen Lei. Ang Jade Cauldron martial soul na ito ay talagang isang napakabihirang martial soul. Bagamat hindi ito kasing husay ng Thunder God Lotus at Tungtian Below 3 martial soul, ngunit sa Fire Phoenix martial soul ni Ji Chanwu, ganap sa isang antas, ito ay sapat ng pambihira noong bata pa ang matandang ito, tiyak na siya ay walang katulad henyo ng kanilang henerasyon. Sa sandaling ito, ang matanda ay ngumisi, dinurog ang kanyang martial soul, naging maliwanag na bola ng liwanag, at nakilala si Chen Lei at ang iba pa. Ang Jade Cauldron martial soul na ito ay mabilis na lumawak, tulad ng isang Jade Mountain, na pumuputok ng malinaw na liwanag, naglalabas ng malakas at napakatinding pamimilit, na nagpang-inig sa mga tao. Ang Jade Cauldron martial soul na ito ay hindi alam kung anong kakaibang kakayahan mayroon ito. Matapos lumipas ang maliwanag na liwanag, ang lahat ay naging fly ash, lubhang nakakatakot. Ang mga espiritu ni Chen Lei at ng iba pa ay nakaramdam din ng matinding pressure. Kahit na ang kanilang mga espiritu ay may parehong ranggo, sila ay nasa itaas pa rin ng Jade Cauldron na ito, ngunit ang paglilinang ay ibang-iba sa matandang ito. Malaki. Gayunpaman, ang espiritu ng martial arts ni Baimanman ay asul at umaabot sa kalangitan, at hindi siya natatakot sa kaluluwa ng martial arts na ito ng Jade Cauldron, kahit na bahagyang mas mababa ang kanyang kaharian, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, hindi ito mas mababa sa Jade Cauldron martial arts na ito, kaluluwa. Dahil sa paglaban ng Baimanman Blue Sky 3 martial spirit, nagawa ni Chen Lei at Ji Chanwu ang pag-atake sa matanda. Boom boom boom! May umuungal na tunog, at dinurog ni Chen Lei ang martial soul ni Jilei Shenlian at inatake ang matanda. Sa itaas ng Thunder God Lotus martial soul, hindi mabilang na mga bola ng kidlat, at 100 pilak na Thunder Dragon, lahat ay lumipad at sumugod sa matanda, ang eksena ay napakaganda. Si Ji Chanwu ay malapit ng sirain ang apoy na kaluluwa ng Phoenix, nasunog ang isang Phoenix sa mabangis na apoy, gumawa ng isang matalim at sobrang nanginginig na tunog, iwinagayway ang mga pakpak nito, isang pagsabog ng apoy, at ang tubig sa ilalim nito ay agad na sumangga, ang lupa ay naging nagninangas pulang magma, nagmamadaling palayo sa lahat ng direksyon, lubhang nakakatakot. Ang mga bola ng kidlat at mga dragon ng kidlat na ipinadala ng Lightning God Lotus ay napakalaki, na agad na nilunod ang matanda. Boom! Hindi mabilang na mga thunderball at daan-daang kidlat na dragon ang nagpakita ng kanilang kapangyarihan, pinasabog ang matanda. Ang matandang ito ay humarap sa pag-atake ni Chen Lei kay Jilei Shenlian, at maaari lamang umasa sa kanyang sariling paglilinang bilang mahigpit na pagtutol, at anumang kayamanan ay magiging walang bisa para kay Jilei. Sa sandaling ito,
Ang Jade Cauldron ng matanda ay mabilis na lumaki at naging isang malaking Jade Cauldron, at ang matanda ay binalot ng Jade Cauldron. Ang hindi mabilang na mga magnanakaw at kulog ay talagang natatakpan ng Jade Cauldron na ito. I-block ito. Dapat mong malaman na ang matanda ay isang makapangyarihang Woody sa ika-9 na antas sa kasalukuyan, at isa rin siyang walang katulad na henyo sa taong ito. Ang kanyang Jade Martial Soul ay nakaranas din ng hindi mabilang na mga araw ng kalamidad, kahit na ito ay ang kalamidad na kulog ni Chenlei. Gayunpaman, ang Thunder God Lotus Martial Soul ay ang Thunder God Lotus Martial Spirit. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga bagyo, ang figure ng matandang ito ay hindi maiwasang maapektuhan, at ang kanyang bilis ay naging medyo tumigas, na naging sanhi ng Chenlei at Ji. Nakahanap si Tianwu ng ilang manlalaban sa maikling panahon. At dinunog ni Ji Chanwo ang apoy na Phoenix Martial Soul. Ang langit na puno ng apoy ay naging dagat ng apoy, at agad na pinalibutan ang matanda. Ang apoy ay tumaas sa taas na ilang libong metro, sumasalamin sa pulang kalahati ng kalangitan, at halos matuno ang walang laman, ang kapangyarihan ay walang hangganan. Sa kasamaang palad, ang Jading Martial Soul ng matanda ay naglabas ng isang layer ng malinaw na liwanag at napakalakas. Madali nitong hinaranggan ang langit na puno ng apoy, at hindi nagdusa ng maraming pinsala. Tumingin ang matanda kina Chenlei, Ji Chanwo, at Baimanman. Biglang lumipad ang isang sword light mula sa Jade Cauldron Martial Arts Spirit at tumama kay Chenlei, Ji Chanwo at Baimanman. Sa isang sandali, ang liwanag ng espada na ito ay tumagos sa kalangitan, nahati ang kalangitan, at naglaslas patungo sa martial arts ng trio ni Chenlei. Nakaramdam na lang silang tatlo ng panginginig sa buong katawan, at samuka ng subo ng dugo. Ang liwanag ng espada na ito ay napakatalam, direktang pinuputol ang martial spirit ni Chenlei, Ji Chanwu, at Baimanman, na nagdulot sa kanila ng malubhang pinsala. Nakakatakot talaga ang matandang ito. Mas malakas pa siya kaysa sa Supreme Elder ng 8 Desolate Sect. Nayanig ang puso ni Chenlei. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang lakas ng matandang ito. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Chenlei ang paglalagay ng 5 soul puppet sa desyerto na lungsod. Kung may 1 o 2 soul puppet sa paligid, hindi magiging problema ang pagharang sa matanda. Kaya lang, lahat ng soul puppet ay nananatili sa desyerto na Cloud City, at kailangan nilang harapin ang sakuna na ito ng mag-isa. Chenlei, hindi mo na kailangang magpumiglas. Kung gusto mong mabuhay, sumumpa ka na maging alipin ko. Maaari ko pa ring isipin na buhayin ka. Nakangiting tumingin ang matanda kay Chenlei at sa iba pa at mahinang sinabi. Panaginip. Tumingin si Chenlei sa matanda at malakas na sinabi. Kung ganito ang kaso, huwag mong sisihin ang matanda sa pagiging malupit. Sumigaw ang matanda, at pagkatapos, sa Jade Cauldron, muling lumipad ang liwanag ng espada at tumama sa tatlo ni Chenlei. Ang liwanag ng espada na ito ay napakaliwanag, tulad ng isang kometa na tumutusok sa kalangitan, 10,000 talampakan ang haba, at ito ay isang malawak na kalawakan ng puti. Sa ilalim ng liwanag ng espada, ang lahat ay agad na nawasak. Biglang naramdaman ni Chenlei ang isang malaking krisis, at nang walang pag-aalinlangan, isang pagoda ang lumitaw sa harap niya kaagad, na hamarang sa espada. Ang pagoda na ito ay naglalabas ng nakakatakot at napakalakas na aura. Sa sandaling lumitaw ang pagoda, agad nitong dinurog ang void layer sa paligid nito. Ang latian sa ibaba ay may sunod-sunod na malalaking puwang, na napakalalim, tinatanawang kumakalat sa malayo, hindi ko alam kung ilang milya. Sa sandaling ito, ang pagoda na ito ay di pangkaraniwang banal. Si Chenlei ay nabasag ng buong lakas, at ang kanyang mukha ay namula. Malinaw, ang kapangyarihan ng pagoda na ito ay masyadong pambihira, at ang pagkonsumo ay masyadong malaki. Sa lakas ni Chenlei, mahirap mag-operate ng malaya. Sa oras na ito, sa braso ni Chenlei, lumitaw ang mga layer ng formations. Hindi mabilang na mga aura ang dumaan mula sa formation hanggang sa pagoda. Ang pagoda ay umiilaw, ngunit 3 patong lamang ang umiilaw. Medyo madilim pa ang ika-6 na palapag sa ibaba. At ang 3 palapag na naglalagablab na pagoda, ang pattern sa itaas ay lumitaw din, siksikan, tulad ng mga bituin sa kalangitan, masalimuot at malalawak,
hindi mabilang na mga layer ang gumalaw at nakapatong, at sa wakas ay sumambulat, isang banal na liwanag, mula sa tuktok ng pagoda isang lasing diretsyong tinamaan ng baril ang matanda. Ang matanda ay biglang nakaramdam ng isang napakalaking at walang kapantay na kakilakilabot na ang Jade Cauldron martial arts spirit sa kanyang katawan ay namuo sa sukdulan sa isang iglap. Hoy! Ang banal na liwanag na ibinubuga ng pagoda ay mad-alien, at madaling tumagos sa layer ng dalisay at mahalagang liwanag. Pagkatapos, dinurog nito ang martial soul ng Jade Cauldron, at ang natitirang prestihiyo nito ay nanatiling hindi nabawasan, malupit, grabe ang katawan ng matanda. Ang hindi mabilang na mga kayamanan ng katawan ng matanda ay lumitaw sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay nabasag sa susunod na sandali, ngunit ito ay ang kanyang maraming mga kayamanan ng proteksyon sa katawan, na ginamit ang lahat ng kanilang lakas sa sandaling ito, ngunit ang pinakamahusay na proteksyon na ito pisikal na kayamanan ay maaari lamang bumagal, isang tiyak na halaga ng pinsala para sa kanya, ngunit ito ay mahirap na ganap na mabawi ang kapangyarihan ng banal na liwanag na ito. Hoy! Sa huli, ang banal na liwanag na ito ay direktang tumagos sa kalahati ng katawan ng matanda, at kalahati ng kanyang katawan ay agad na nawala sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na liwanag. Ang matandang lalaki ay nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyawan, at pagkatapos ay lumipad ng hindi lumilingon. Sa oras na ito, ang mukha ni Chenlei ay sobrang mapatla, na may malamig na pawis sa kanyang katawan, at siya ay nahulog mula sa himpapawid na may palpak. Man-ay-me, bulalas ni Baimanman at direktang lumipad, sinalo si Chenlei na nahuhulog sa ibaba, niyakap siya, at lumipad sa hangin. Pumunta ka, utos ni Chenlei, tapos hindi na siya nakatiis at diretsyong nahimete. Nagkatinginan sina Baimanman at Ji Chanwo, nagsakripisyo ng lumilipad na bangka, inilagay si Chenlei sa lumilipad na bangka, pagkatapos ay sinira ang lumilipad na bangka at mabilis na umalis sa lugar. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Chenlei at ang iba pa, ilang figure ang lumipad at dumating sa lugar na ito. Anak, kanina lang may nag-aaway dito, pero ngayon wala akong nahanap. Sabi ng martial artist sa leader mag-isa. Ang pinuno ay hindi ibang tao, kundi si Sidam. Hanapin mo ako. Hindi ko mahanap ang bakas nila kung hindi ako maniniwala. Nakatanggap ako ng voice transmission mula sa master, na nagsasabi na si Chenlei at ang iba pa ay malubhang nasugatan at tiyak na hindi sila malayo. Hahanapin nila ako ng mabuti. Panipi. Malungkot ang mukha ni Jingtian. Nakatanggap lang siya ng voice transmission mula sa kanyang master at hiniling na sumugod siya rito para habulin si Chenlei. Matapos niyang makuha ang balita, agad siyang tumakbo nang makarating siya sa balita. Hindi niya inaasahan na isang hakbang na pala siya. Bakit hindi personal na patayin ni Master si Chenlei at hayaan akong maglakbay? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Jingtian sa kanyang puso, ngunit hindi niya akalain na ang kanyang Panginoon ay masasaktan ng husto ni Chenlei, at muntik na siyang mawalan ng buhay. Sa oras na ito, si Chenlei ay nasa lumilipad na bangka, at siya ay nagkamalay na. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang talunin ang matanda sa malubhang pinsala at pagtakas, na talagang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Ang pagoda na nakasugat sa matanda ay eksaktong katulad ng Great Slaughter Pagoda. At ang tore na ito ng Great Slaughter God ay masisira lamang pagkatapos na linangin ang secret art of the Great Slaughter God. Ang kasalukuyang mga taktika ng genocidal ni Chenlei, ang paglilinang, ay masyadong mababaw, at imposibleng sirain ang buong kapangyarihan ng Holocaust Tower. Bukod dito, upang mapinsala ng seryoso ang nakakatakot na matanda, hindi matitiyak ang pag-atake ni Chenlei, at tuluyan niyang winasak ang Slaughter Tower, at ibinuhos ang kultibasyon ng kanyang buong katawan sa Slaughter Tower, nakakatakot na suntok. Sa kasamaang palad, sa huli, hindi pa rin niya nagawang patayin ang matanda at hinayaan siyang makatakas na may malubhang pinsala. Gayunpaman, natitiyak ni Chenlei na ang pinsalang natamo ng matandang ito ay napakalubha, walang oras para sa libu-libong taon para gumaling. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-atake ni Chenlei ay halos ganap na nawasak ang kaluluwa ng martial arts ng matandang lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin makalunok ng hininga si Chenlei. Sa hinaharap, dapat niyang personal na patayin ang matandang ito upang makapaghiganti ngayon.
Pagkatapos nito, umupo si Chen Lei sa lumilipad na bangka at nagsimulang ganap na ibalik ang kanyang cultivation base. Dapat mong malaman na ang paglilinang ni Chen Lei ay ginamit upang makitungo sa mga matatanda. Ngayon, sa mapanganib na Tianshui Swamp, natural na mabawi ang lakas ng labanan sa unang pagkakataon. Direktang winasak ni Chen Lei ang Asher Dragon Rejuvenation Chapter sa Four Saints Refining Art. Ilang sandali, hindi mabilang na mga espiritual na ambon ang bumuhos mula sa lahat ng direksyon at tumagos sa katawan ni Chen Lei. Kasabay nito, direktang nabawi ni Chen Lei ang spirit pill para linangin. Ang paglunok ng 100 pildores, bagamat medyo nag-aaksaya, ngunit una, si Chen Lei ay mayroong maraming spirit pill, at pangalawa, sa pambihirang sandali sa oras na ito, magiging kapaki-pakinabang ang pagbawi ng maaga, kahit na ito ay isang pag-aaksaya ng ilan. Nang gumaling si Chen Lei, biglang may lumitaw na mga figures sa kanyang harapan. Ang mga figure na ito ay ilan lamang sa mga makapangyarihang tao ng pamilya Li. Si Chen Lei, matapos makita ang mga tao sa Feizhou, ilang makapangyarihang mga master ng angkan ng Liao, lahat ay kinasusuklaman ang mga ugat ng kanilang mga ngipin. Alam mo, sa kompetisyon sa Tianshui City, sunod-sunod na pinatay ni Chen Lei ang ilang sikat na henyo ng kanilang Liao clan. Ngayon, ang mga powerhouse ng Liao clan ay napupuot kay Chen Lei. Ngunit ang lakas ni Chen Lei ay masyadong malakas. Hindi naman sila ang mga kalaban ni Chen Lei. Kaya naman, matapos makita si Chen Lei, ang una niyang naisip ay iwasan siya. Well, no. Bakit ang putla ng mukha ni Chen Lei, nasugatan siya? Biglang, natuklasan ng isang malakas na lalaki mula sa pamilya Li ang abnormalidad ni Chen Lei at malakas na nagsalita. Gaya ng sinabi ng malakas na lalaki ng angkan ng Liao, maraming iba pang tao ang tumingin kay Chen Lei at natuklasan ang anomalya gaya ng inaasahan. Sa katunayan, si Chen Lei ay talagang nasugatan, at siya ay tila malubhang nasugatan. Ang isa pang malakas na lalaki ng angkan ng Liao ay nagmamasid ng mabuti ng ilang sandali, at sinabing may katiyakan. How about it, hindi mo ba kaya? Matapos makumpirma na si Chen Lei ay nasugatan, ilang malalakas na lalaki ng angkan ng Liao ang biglang naging mas malakas at handang lumipat. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Dapat nating kunin ang pagkakataong ito para patayin si Chen Lei. Sa ilang makapangyarihang tribo ng Liao, malakas na sinabi ng isa sa kanila na pinakaayaw niya si Chen Lei. Sa ilang makapangyarihang tribo ng Liao na pinatay ni Chen Lei, mayroong isang henyo, ang kanyang pinsan. Ngayon, kung may pagkakataong ipaghiganti ang kanyang pinsan, paano siya susuko? Napakagandang pagkakataon, dapat nating gawin ito. Sa huli, maraming makapangyarihang babae ang nagpasya na kunin ang pagkakataong ito para patayin si Chen Lei. Kapag nagawa na ang desisyon, ilang makapangyarihang miyembro ng Liao clan ang hindi nag-atubili na palibutan ang eroplano kung saan sila naruroon ni Chen Lei. Chen Lei, hindi ko ine-expect na ganito pala kaliit ang mundo, dito talaga tayo nagkita ulit. Ilang malalakas na lalaki mula sa pamilya Li, matapos ihinto ang lumilipad na bangka ni Chen Lei at iba pa, malakas na sinabi ng malakas na lalaki mula sa pamilya Li, ang kanyang mukha isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw. Narinig ni Chen Lei ang tunog, idinilat ang kanyang mga mata, at tumingin sa ilang maharlika na nakatayo sa harapan niya. Ahem, umubo si Chen Lei, at pagkatapos ay sinabi niya sa ilang makapangyarihang pamilyang Li, kung ayaw mong mamatay, umalis ka kaagad dito, kung hindi, ayaw mo pang mabuhay. Ha, Chen Lei, hanggang ngayon naglakas loob ka pa ring magsabi ng mga ganoong kalaking bagay. Hindi ko talaga alam kung gaano kataas ang mundo. Ngayon, kukunin namin ang iyong buhay. Gusto kong makita, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sa isang semi-disabled na tao. Napakayabang sa harapan ko, sabi ng malakas na lalaki ng Li clan. Dahan-daang tumayo si Chen Lei, lumabas sa lumilipad na bangka, at ang kanyang lumilipad na figure ay dumating sa Li clan na malakas at tumingin sa Li clan na malakas. Nang makita ang paglapit ni Chen Lei, ang malakas na lalaki ng angkan ng Liao ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Totoong masyadong kaakit-akit ang ugali ni Chen Lei. Pagkatapos noon, ang malakas na lalaking ito mula sa pamilyang Li ay nag-react, biglang nagalit, napagtanto na ngayon ay si Chen Lei ay malubhang nasugatan,
kaya hindi na kailangang matakot sa kanya. Kaagad, ang malakas na lalaki ng angka ng Liao ay humakbang pasulong ng 2 hakbang, itinaas ang kanyang mga mata upang harapin si Chen Lei, at sinabing, Chen Lei, umabot ka na sa puntong iyon, ayaw mo pa rin bang abutin ito? Walang pakialam na sinabi ni Chen Lei, kahit na tigre ako sa Pingyang, hindi ko pa rin turn para mabuli ng iyong mga ligaw na aso. Mag-isa ka bang pupunta o may balak na magsama? Ang malakas na lalaking ito ng angka ng Liao ay namula sa galit ni Chen Lei, at malamig niyang sinabi, kaya kung lutisin ang sarili mo, nang walang tulong ng iba. Malumanay na sinabi ni Chen Lei, okay, let's do it. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Chen Lei ay hindi nakaramdam ng kahit kititing na takot o takot. Ang malakas na lalaki ng pamilya Li ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Chen Lei, sa kasong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Panipi. Pagkatapos magsalita, ang makapangyarihang Li clan na ito ay naging electric light at mabilis na sumugod kay Chen Lei. Gayunpaman, ang malakas na tao ng angka ng Li ay nagmamadali lamang sa kalagitnaan, at biglang, isang dilaw na liwanag ang bumaril mula sa daliri ni Chen Lei. Ang dilaw na ilaw na ito ay isang flash lamang, at ito ay nahulog sa Li clan at naging isang makapal na liwanag, body, rune light ang nakapalibot sa kanya ng malakas. Ang liwanag ng anteng-anteng na ito, na tinatawag na Xuanhuang Talisman, ay ginawa rin ni Chen Lei batay sa Treasure Talisman na nakatala sa Supreme Treasure Sutra. At naramdaman na lang nitong Hu clan na may mabigat na bundok sa kanyang likuran, at ang kanyang bilis ay biglang bumagal na parang kuhol. Pumunta ka sa impyerno. Sa kamay ni Chen Lei, 5 kayamanan ang biglang lumitaw, at pagkatapos ay nakipagkamay siya at tinamaan ito. Ang 5 asul na kayamanan na ito ay lumipad sa harap ng strongman ng Li clan sa isang kisap mata. Pagkatapos, nag-transform sila sa 5 cyan lightning ball at sabay na sumabog. Ang 5 talisman na ito ang pinakamalakas na ginawa ni Chen Lei. Malaki, pati na rin ang Thunder Amulet ni Tai Ching na maaaring gamitin bilang anteng-anteng ng sabay. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay tulad ng lupa at lupa, ang malakas na tao ng Li clan ay nilubog ng hindi mabilang na cyan thunder lights. Nang mawala ang liwanag ng kulog, ang malakas na lalaki ng Li clan ay namatay na walang buong katawan, ang mga kuko na lang ang natitira, ang mga pangil at bone spurs ay nahulog patungo sa latian sa ibaba. Bahagyang itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, tinakot ang mga kuko, pangil at bone spurs na ito sa kanyang mga kamay, at itinago ang mga ito. Ang mga kuko, pangil at bone spurs ng Liao clan ay talagang ang pinakabihirang mga materyales sa pagpino. Sila ay ipinanganak na may makapangyarihang rune at napakalakas. Kahit si Chen Lei ay nag-aatubili na sayangin ito. Nakita ng ilang natitirang makapangyarihang eksperto sa angkan ng Liao ang eksenang ito, at ang kanilang mga mata ay naging pula ng dugo. Hindi nila inaasahan na si Chen Lei ay may napakalakas na kayamanan sa kanyang mga kamay. Itigil ang pakikipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan, lahat ay nagsasama-sama at patayin ang taong ito. Sa wakas, hindi na nakatiis ang ilang natitirang makapangyarihang Panginoon, at nagpas siyang sumugod at ganap na patayin si Chen Lei. Nakangiti si Chen Lei habang nakatingin sa makapangyarihang pinuno na lumilipad. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Baimenman, at ang Sky Jade Tree Martial Spirit ay pinakawalan. Biglang lumipad ang isang berdeng ilaw mula sa Sky Jade Tree Martial Spirit at bumagsak sa katawan ng makapangyarihang Liao clan expert na ito. Ang makapangyarihang mga tribong Liao na ito ay biglang nanigas sa hangin, hindi makagalaw, at ang berdeng ilaw ay tila kinulong silang lahat. Tiningnan ni Chen Lei ang makapangyarihang mga master na ito at sinabing, pagkatapos ng reinkarnasyon sa susunod na buhay, tandaan na huwag akong guluhin at ipadala ka sa daan. Pagkatapos magsalita, si Chen Lei ay may 12 nagniningning na asul na anteng-anteng sa kanyang kamay, sila ang Tai Ching Lei Talisman. Pagkatapos nito, nakipagkamay si Chen Lei sa 12 Tai Ching Lei Talisman. Sa gitna ng asul na liwanag, ang 12 Tai Ching Lei Talisman na ito ay naging isang anteng-anteng na pormasayon, na nakapalibot sa makapangyarihang tribong Li sa gitna. Kasunod nito, ang hanay ng anteng-anteng ay naisaaktibo, at halos sabay-sabay na umalangaw ang 12 malalakas na tunog.
Ang buong kawalan ay patuloy na umuugoy sa liwanag ng kulog. Bumagsak ang langit at nagliwanag ang lupa. Sa langit na puno ng asul na kulog na liwanag, itong liklan ang makapangyarihan. Ang mga Diyos ay nawasak, ilang kuko, pangil at bone spurs na lang ang natira. Itinaas ni Chenlei ang kanyang kamay at inalis muli ang mga kuko, pangil at bone spurs nito. Sa pagkakataong ito, sa harap ng malaking puwersang ito, perpektong nagtulungan sina Chenlei at Baimanman. Ang pinakamahalagang bagay ay ang paggamit ng anteng-anteng upang umatras mula sa kalaban ay hindi makakaubos ng kahit kititing na lakas ni Chenlei para mapatay ang makapangyarihang liklan na ito. Sa oras na ito, alam ni Chenlei ang kapangyarihan ng Taishan Treasure Talisman. Kung maaari niyang pinuhin ang higit pang mga talisman, siya ay halos hindi magagapi kapag kaharap ang mga kaaway na may parehong ranggo. Kaya lang, ang pagpino sa anteng-anteng na ito ay hindi isang madaling gawain. Wala siyang maraming anteng-anteng ngayon, maliban sa ilang espesyal na anteng-anteng, tulad ng Tai Ching Lei Talisman, kung saan wala pang 10. Zhang. Sa hinaharap, kung mayroon kang oras, dapat mong mas perpekto ito. Nakagawa na ng desisyon si Chenlei sa kanyang puso. Ang laban ngayon lang ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng ilang malalakas na manlalaro. Umalis na tayo dali, sabi ni Baimanman kay Chenlei. Tumango si Chenlei at nagsabi, oo, hindi talaga ito angkop para sa pananatili ng mahabang panahon. Pagkatapos magsalita, handa nang umalis dito sina Chenlei, Baimanman at Ji Chanwu. Kuya Chen, saan ka pupunta? Sa kasamaang palad, hindi natupad ng langit ang hiling, at malapit nang umalis si Chenlei. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw, at pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga figure mula sa langit, at sa isang kisap mata, lumapit sila kay Chenlei at sa iba pa. Sidem, sa pagtingin sa iilang tao na lumitaw sa harapan niya, malamig na sabi ni Chenlei. Magiliw na nagpakita si Sidem sa harap ni Chenlei at ng iba pa, at nagsabi, oo, ito ang aking anak, Kuya Chen, maaari mo akong hanapin sa kanya. Thank you for watching. Please like and subscribe to Jessica Datuan Ortiz.